Cheaters never win. Cheaters never win. Yan ang bagay kay John. Hindi siya talaga magtatagumpay dahil cheater siya. Hindi nagbabago ang cheater. Tandaan yan. Magbabago man yan bilang isang mas magaling na cheater. Diba? Alam ko lahat kayo, updated dito sa hiwalayang John at Jelay. 3, 2, 1. It's been a while guys, mga chararat. Na-miss niyo ba ako? Muli naman ako nagising. Ako'y nagbabalik, si Masyang Galing, ang iyong kaibigang chararat. By the way, it's been a long time nung nag-upload ako nun. Kasi naglabasan na naman ang pa-change oil, ang pagbabalikan ni John at ni Jelay. Ay mali, ang paghihiwalay ni John at ni Jelay. Diba, marami natutuwa sa mga vlogs nila na kinikilig-kilig. Yun pala, hindi totoo. So, sabi nila, drama lang yan, pang content, ganyan. Pero sa tingin ko, lalabas at lalabas pa rin yung tunay na katotohanan. Kasi feeling ko hindi sincere si John una pa lang nung nakita ko at nalaman ko sa balita nagkabalikan sila. Kasi kung sincere ka, hindi na kailangan i-video, hindi na kailangan kuhanan ng ano-ano pa para i-prove sa mga tao na sincere ka talaga. Sabi nga nila, kung sincere ka, itago mo na huwag mo nang payag. Pabili na, content ka, dahil masikat sila. Nakalungkot lang kasi kinikilig at iniidolo sila na utak na matay. Namatayan tayo ng ilaw. Dalit sa akin si John. Wait lang po, ha? Walang tayo ng chikihan. Ayan na. Ayan, nabalitaan natin ang pag-iiwalay ni John at ni Jelay dahil sa cheating. Normal lang yan na mangyari sa buhay ng tao, lalo na sa magkarelasyon. Pero hindi yan normal ang paulit-ulit mong ginagawa sa isang tao. Kung balak mo lang siyang lokohin ng paulit-ulit at paulit ng ulit na yan, walayan mo na, iwanan mo na. Sabihin mo yung totoo na hindi na kita kailangan. Hindi yung pa-effect ka pa, na pa-video ka pa, na feeling mo sincere ka para mapatunayan or maipakita mo sa netizen na sincere ka sa pagbalikan kay Jelay. Kami ng mga babae, kung ako nasa posisyon ni Jelay noon, nakikipagbalikan si John, of course, kikiligin ka, asawa ka, iniisip mo na, ay, nagtago na siya, ay, mahal pa ako. Kasi tayong mga babae, naghahanap pa tayo ng kakarampot na pag-asa, o nag-iwan pa tayo ng kakarampot na pag-asa para mabuo ang pamilya, lalo na kasal sila, diba? They are married. So, yun yung kay Jelay, pinoprotektahan niya yung marriage nila. Parang, umaasa pa siya na magkakabalikan at magkakabutihan sila. Ayun nga, nagkabalikan sila, yun pala, may ibang purpose ng lalaki. Diba? Habang nakipagbalikan siya at nagkabalikan sila, masaya silang lumalabas sa mga media, nakakapag-vlog sila, very sweet at funny. Akala mo katotohanan, siguro naman totoo, pero nahuli lang talaga siya. Nasa dugo na niya siguro yung king cheater. Kasi nga previously, di ba ganyan din yung issue nila? Maraming mga issues na nag-cheat yung guy, si John, sa iba't ibang girls. At ngayon, ang masaklap, mas bata pa daw yung kinabit ni John. Wala namang minensyon na name, pero yun yung mga base sa Twitter ni Jelay. Wala pang face, walang name. Anonymous, secret. Yan, hinahide pa. Ang sakit nun, nakakala mo, nasa yun na yung tao, nagkabalikan, maayos na kayo, lahat. Kita mo naman sa videos, diba, parang feeling mo sincere yung tao. Siyempre, ikaw naman proud na proud ka kasi binalikan ka ng asawa mo. Dahil feeling mo nagbago ka na, yun pala, may kagaguhang ginagawa. Kaya kung ako sa inverse, pakatibay kayo, okay, Marco. Oo, totoo yung sinasabi lang, ano yun? Second chance is sweeter the second time around. Parang ganun ba yun? Basta sweeter daw ang second chance. Depende yan. Yung iba, yes, yung mga totoo, yan, nagiging mas sweeter. Pero ito, may plano eh. Tsaka nakita ko nung nakipagbalikan siya, walang sincerity para sa akin ha. Kasi based on my previous experience, mararamdaman mo kung sincere yung tao. Hindi lang isang beses, 2, 3, 4, 5, 6, maraming beses, isang tao lang yan. Yes, isang tao lang yan. Tanga ng atin mo, diba? Ang tanga-tanga. Si Jelay din, ang ganda niya, pero bakit ganun? Nagsarado ang puso sa isang lalaki lang? Ganda niya, no? Pero dahil siguro kasal na sila, pero naprotektahan niya yung stand nila. Paanal mo na yan? Isa naman ulit-ulitin kang loko. Yung daming nagkakagusto naman sa'yo siya, mas mabuti at mas marangal, mababait, diba? Pero ingat-ingat lang, di naman, porque mabait sila sa'yo, siya na, diba? Yung mga ano yan, ang the best way dyan, una, dahil nasasaktan ka, iiyak mo lang, it's normal. Total, siguro hindi na yan, hindi ko alam kung mas masakit mo yan o mas masakit mo una, kasi na-experience mo na dati. Siguro mas madali mo na siyang i-handle ngayon, kasi meron ka ng previous experience yan. Iiyak mo lang yan. Ang mali lang sa inyong dalawa ay, kilala kayong netizen, alam nila yung bawat kilok nyo. Every second alam nila kung ano nangyayari sa buhay nyo, kasi nga nakikita kayo sa TV. Famous kayo. Kaya kung ako sa'yo, maglayo kami, umiyak ka, magmuni-muni, magdasal, kasi yun yung mga paraan ko dati para makamove on. Diba? So, lahat ng girls dyan, huwag kayong masyadong nagpapanira sa matatamis na salita. Sa gawa, magaling kasi silang artista, kaya hindi natin nalalaman kung totoo o hindi. Pero mararamdaman kasi dito yan. Kaya huwag kayong magtangatangahan. Tama ng tanga. Ibang generation na ngayon, tapos na ang generation ng mga tanga. Dapat ngayon, powerful women na tayo. Kaya huwag kayong padadal sa matatamis na oo. Dapat tayo ang magpaiyak sa kanila, hindi sila. Okay, so, pagdasalan lang natin si Jelay na sana makamove on siya. Pagpapatawad, yun na lang yung number 1 mong gagawin. Patawarin mo na lang siya para mas magaan yung pakiramdam mo. At least hindi ikaw yung nagloko siya. At saka dun sa pinalit niya, ipag-pray mo na lang din na sana matauhan siya. Ay, yun talaga ang buhay sa mundo. Hindi nawawala ang sakit at saya. So, nasa sa atin yun kung alin ang pipiliin natin, ang kasiyahan daw o kalungkutan. Pero sabi nga naman nila, hindi magiging perfecto ang buhay mo or hindi magiging complete kung wala ang sakit at saya. So, for now, ang masasabi ko lang, magpakatatag tayo, huwag tayong basta-basta naniniwala sa mga tao natin. You have to trust yourself, kahit mga kaibigan mo. Huwag na huwag mong pagkakatiwala ng bonggang-bongga.
Diba? Meron nga mga kaibigan dyan, backfighter din. Kaya the most important thing na isipin mo at tandaan ay to love yourself, trust yourself, tsaka yung mother mo. Yun yung tayo ng isa sa mga kaibigan ko na ang tangi mo lang ito-trust or pagkakatiwalaan ay ang iyong mother. So love your mother, love yourself better than anybody else. Okay, for Jelay, kung napapanood mo to, sana maging mas matatag ka. Alam ko, masakit sa'yo yan, hindi magaling sabihin magpakatatag ka. Nasa sa'yo pa rin yan, masakit. Oo, masakit yan, alam namin, pero magpakatatag ka. Malalampasan mo yan. Alam ko, mabuting tao ka, tsaka mas maraming blessings pa na darating. Bangon lang. Mas maging magandang bukas na darating. Normal yan, sa buhay. Hindi lang sa mga artista, hindi sa sikat, hindi sa mayaman. Nangyayari yan kahit sa ordinaryong tao. Nako, ang cheating. Delikado yan. Nararanasan lahat ng tao yan. Bata, matanda, may edad, wala, mayaman, mahirap. It's all normal. It's part of being a human. Di ba? Yan. Storytelling tayo ha. Na-experience ko na yan. Not just once, twice, thrice. Maraming beses. Pero pag nagmahal ka kasi, pag yung puso yung pinairal mo, nawawala lahat doon, nai-erase. Kasi, mas matimbang to kaysa dito. Matatalino man yan, o mayayaman, mapipera. Pagdating dito, nangay, wala. Wala talaga. So, naintindihan ko yung feeling ni Jelay nung nakipagbalikan si John, taos puso niya pa rin tinanggap ng tao kasi namahal niya tao. Kinalimutan niya lahat ng mga kalokohan o mga ginawa niya mali sa kanya. Ngayon nga, mahal niya yung tao. Parang sinisave niya yung marriage nila. Di ba? What more yung mga hindi pa kasal? Hindi mas lalong may sila, may karapatan or parang may chance na magloko ng maraming beses. Yes? Yes, kasi ako sa mga previous relationship ko nangyari din yan sa akin. Nakakapangduda lang no, na pinapakitaan ka ng mga mabubuti at masasaya pag makikipagbalikan. Ikaw naman si marupok, syempre kilig ka naman kasi akala mo nagbago na, akala mo mahal ka pa. Yun pala may purpose na iba. One is, baka hindi siya naging successful dun sa nilalandin niyang una. Pangalawa, two-timer talaga siya. Pangatlo, hindi kontento dun sa pinulit sa'yo. Pang-apat, alam mo na, pineperahan ka. Wala na akong pera nun. At panglima, conceive siya sa piling mo. Anytime na may kailangan siya, pwede kanyang takbuhan kasi alam niya, mahal mo. Yun. Kaya kay girls, huwag kayong tatanga-tanga. Ito na ang isipin nyo. Ngayong generation na to, wala na yung mahihina. Dapat stronger na tayo. Powerful women is around the corner. And I'm one of them dahil sa experience na yun. Kaya yung mga tao dyan at lalo ng mga babaeng katulad natin, dapat maging wais. Huwag laging pairalin ang pag-ibig dahil hindi ka yan mapapalangon. Masasaktan ka lang yan, iiyak ka lang yan, mapangit ka pa lalo. Di ba, nakaka-stress. Kaya huwag nyo niyang ituon or ipagtuunan ng pansin ng sa mga boyfriend nyo. I-focus nyo sa sarili nyo kung saan kayo mag-excel. Doon nyo siya i-focus, hindi yung puro sa jowa. Nagluloko at magluloko yan. Kahit bantay sarado man sila. Ganyan sila. They are all famous. Kaya yun, sikat na sikat ang kanilang paghihiwalay. Nakakasama lang ng loob na kailangan mo pa talagang ipangalandakan sa sangkatauhan na makikipagbalikan ka sa taong mahal na mahal ka. Kaya hindi ako naniniwala sa mga nairita lang kasi ako sa balita, chika baby. Itong pagbabalikan ni John naghiwalay pala sila. Paghihiwalay ni John at ni Jelay, parang affected masyado yung netizens sa nangyari. Which is, oo naman, totoo naman kasi. Nakipagbalik-balikan ka with matching, alam mo yun, video pa to prove to netizens na sincere ka. Yun pala, kadramahan lang lahat at para lang magkaroon siya ng content. So sad, but ano magagawa natin? May mga ganyang klase ng tao. Bakit ako nag-post about sa issue na to? Kasi naramdaman ko yan, hindi lang isang beses, hindi lang pangalawang beses, hindi lang pangatlo, pang-apat, pang-lima, maraming beses sa isang tao lang. Yes, sa isang tao lang, sa taong minahal ko ng bonggang-bongga. See? Pero that was before. Lahat tayo napagdadaanan natin ng great love, true love, ganyan. Pero itong sitwasyon ni Jelay, sobra naman. Matunog, sobra kasi, sinasabi ko sobra kasi nakilala sila. Every second ng kanilang buhay ay alam ng sangkatauhan. Ultimo pag-ihi, muta, ganyan, nalalaman ng netizen kasi masikat sila. They are all famous. Hindi nagbabagong cheater. Tandaan yan. Magbabago man yan, bilang isang mas magaling na cheater. Diba? Version 2, version 3, version 4. Hindi sila magbabago. Pero sabi nila, mga cheater daw, nagbabago yan pag natagpuan na nila yung taong makakapagpating sa kanila. Hopefully. Pero kailan pa? Hindi yung ikaw. Sino? So marami pa siya malulukong iba. So be careful guys. Sana maging aral sa atin to kasi sikat sila. Lahat detalyado, nalalaman ng lahat ng tao. Tayo mga normal lang na tao. Magpakatatag tayo. Okay? Mahalin ang sarili. Huwag matakot na ipaglaban ng sarili. Umiyak ka lang pero huwag mong ipakita sa madla. Tago mo naman. Nakakahiya na ngayon nangyari. Pinapahiya mo pa yung sarili mo. So bad. Tinatawanan ko na lang ngayon yung mga nakaraan ko. It's so very painful. Grabe. As in talagang hindi ako nakakakain, nangayayat ako.
walang nakakaalam nun kundi ako lang. Ako lang nag-solve. At meron ako mga ilan mga kaibigan na nagsasabihan ng problema. Pero hindi yung detail. Para lang mapagaan yung nararamdaman. Pero hindi mo na kailangan i-vulgar sa netizens, di ba? Hindi rin nalaman yung parents ko dati. Kasi nga, pinoprotektahan ko yung sarili ko. Tsaka yung tao na yun. Privacy is the best policy. O siya, yun lang muna ang aking masasabi. Sana maging aral sa atin na huwag magtitiwala sa mga nakitang tao ng mga taong namloko at nanakit na sa atin noon. Yes, nagkatay ko hindi rin. Binibigyan mo lang siya ng pagkakataong lokohin ka at gugugin ka ulit. Kasi, maaari, na-miss ka niya at na-miss mo rin siya. Siya, ikaw, na-miss mo siya, yan mo siya. Pero siya, na-miss ka niyang lokohin pa. Nakakahiya, pero totoo yun. Hay, ang sakit sa puso niyan. Ramdam ko si Jelay. Ramdam ko. Na, biruin mo, wala siyang ibang naging partner. Pagmula naghiwalay sila ng unang pagkakataon. Buong puso pa rin yung tinanggap kahit ang daming ginawa ni John. Pray na lang natin siya at ipag-pray natin lalo ang ating mga sarili na sana hindi tayo makatagpo ng ganung klaseng lalaki. At sana lagi natin ipag-pray na ang ibigay sa atin ay yung mga taong nararapat para sa atin. So, this has been Masyang Galing. Moma Chup Chup. Sa susunod ulit, storytelling tayo. Bye!